So, mahigit isang linggo na po ay hindi pa rin fully verified ang inyong GCash account. So, ano nga bang dapat gawin para po verified na inyong account dyan? So, sa video ito mga loves, ituturo ko po sa inyo step by step anong dapat gawin para po agad-agad ma-fully verified na inyong mga account dyan. No? Make sure po na screenshot nyo po ito ha. Ito po, sigurado naman po ako na meron din kayo makikita ganito pag mahigit isang linggo na hindi pa verified inyong account. So, screenshot nyo po ito kasi po mamaya kailangan po nating i-attach ito mamaya sa pinakadulo ng video ito. So, dito, kung kagaya po meron kayo nakikita din ganito, ito po ay yung mga hindi first timer na fully verified yung account. Yung pong na dati na pong na-verified pero kailangan lang po siyang i-update yung mga account niyo dyan. So dito, click nyo lang po tong get verified now. Ngayon, kung mga first timer kayo, hindi nyo po to makikita na. So get verified now, ayan. So dito, pagkatapos, ay ilagay nyo lang po yung birthday ninyo. Then, ilagay nyo yung Filipino, ganyan. Tapos, update account information. Pag-click nyo po sa update account information, dito kayo kasunod mapupunta. So, mag-back lang po tayo, guys. Mag-back lang po mga lalabs at pumunta po tayo dito sa profile. Ayan. So, click po natin ang profile. So, siya nga pala sa mga bago lang po naligaw sa channel ko. Isisingit ko lang po to. Kung magustuhan nyo po at kung natulong sa inyong video ito, baka naman pwede maglabing sa iyo dyan, mag-subscribe kayo, mag-like, or mag-comment, bahala kayo dyan. Okay, so dito, kung nakikita nyo sa akin, may hindi pa siya fully verified kasi na-screenshot ko to kanina nung ginawa ko po. So dito punta po kayo sa pinakababa dito, hanapin nyo lang po yung help. So ayan, dito po pala screenshot yan, ayan. So dito, punta kayo sa help, click nyo po yung help na yan. Okay. So sana po masundan nyo, Kung hindi nyo po nasundan, huwag po kayo mahiyang mag-comment lang po. So dito, may makikita po kayong visit our help center. Click po natin tong visit our help center. Pag click po natin yan, dito po tayo kasunod mapupunta. So click lang po natin yung your account. Okay, so pag-click po natin sa your account, kasunod ito po yung makikita natin. So punta po tayo ng konti sa baba, hanapin lang po natin yung verify your account. Ayan, so pag-click po natin to, dito tayo kasunod mapupunta. So dire tamaad to. Okay, so shoutout sa mga Bisaya dira. Okay, so dito po, click lang po natin tong unable to verify your account. Ayan, so pag-click po natin yan, dito po tayo kasunod mapupunta. So dito, punta lang po ng konti sa baba hanggang sa mahanap nyo po ito. Click here to follow up. Ayan, so click here to follow up. Click lang po natin yan para dito tayo kasunod mapupunta. Submit a ticket. So ayan, punta tayo ulit sa baba ng konti at hanggang sa makita natin to. So lagay lang po natin yung email address. Active na email address po ang ilalagay natin. At kasunod po ay lagay po natin yung ating registered na full name sa GCash. At kasunod po ay maglagay po tayo ng ating registered na number sa GCash ulit. Then, ito po, kasunod po ay makikita din po natin yung account type. So, dito sa gilid, may makikita ka dito, meron pong pagpipilian dito. So, click lang po natin dyan, mga lalabs. So, ilalagay natin dito yung your account type. ID submitted for verification. Make sure lang po kung ano po yung nilagay po ninyo, kung ano po yung ginamit po ninyo na ID nung una po kayo nag-attempt na mag-fully verified. Ayun din po ang gagamitin nyo dito ngayon. Sa pag-update or tawag nito, pag-follow up pala. Same lang ang ID ang gagamitin natin. Pero kung halimbawa yung ginamit nyo nung unang attempt ninyo ay secondary ng na ID, kung advice ko lang ay kung meron po kayong mga primary ID dyan, na halimbawa passport, mga ISIS ID, mga ganon, or mga driver license, yun po ang ating gagamitin para po mas mabilis na verified po yung ating account. So, dito naman po sa date of last KYC attempt, ito po yung date ng una kayo nag-attempt na fully verified na yung account, So, dito, click nyo lang po itong screenshot dito sa bilog. Ayan, click natin yung may box na maliit. Click mo natin yan. I-check natin yan. So, ito po yun, Kaganyan. So, your account type. So, click nyo lang po yung regular account. Sa akin, regular account lang po yung aking account. So, dito naman sa pangalawa, sa ID submitted verification. So, dito, kung halimbawa is ID, driver license, so, una yung ginamit na yun din ang gamitin nyo sa pangalawa. Okay? Then, ang kasunod po ay dito sa date na una kayo nag-attempt na mag-fully verified. Then, ang kasunod po ay dito po yung sulat kayo ng parang konting detalye kay GCash para mapaliwanagan mo kung ano yung problema mo, kung ano yung so, pwede nyo gayahin to, pwede naman kayo magtagalog, pwede nyo gayahin din tong ginawa ko, hindi naman to perfecto po, bahala kayo dyan. So, okay, to.
Ayan. At siguraduhin, paalala po pala ha, siguraduhin nyo po kung magsasubmit kayo ng ticket na kagaya nung ginawa ko, ay lampas 7 days na. No? Hindi po pwedeng magreklamo or mag-submit ng ticket na hindi pa naman po 1 linggo na mula kayo nag-attempt na mag-verify na yung account. No? Siguraduhin na lampas 7 days para po mapansin tayo ni GCash, ano? Para ma-prioritize yung ating account na ma-review, no? So, dito, click lang po natin to. Pagkatapos natin makapaglagay ng ating love letter kay GCash, punta ng konti sa baba at i-click po natin tong dalawang box sa gilid. Ayan. Then, click natin tong attachment. Pag-click natin sa attachment, mapupunta po tayo dito. So, piliin po natin yung kanina na sinabi ko na screenshot ninyo. Yon. Tapos, piliin nyo, then makikita nyo naman yan. Pag na-upload na yon, makikita nyo, ayan, din sa gilid po, ayan po, may arrow. Yan. Pag okay na yan, pwede na natin i-submit. Ano? Submit natin, ito na po. So, sa akin, nag-refresh lang po ako ng GCash account. So, yung sinubmit ko po na ID ay passport. Hindi pala, national ID po pala yon. So, primary yung sinubmit ko. Ngayon, kung nagtataka kayo, minsan matagal talaga ma-verified. Kasi po yung mga ID na sinubmit siguro ninyo ay secondary. Kasi yung una ko kasing sinubmit ay secondary lang. Yung 10 ID lang yung nilagay ko. So, ngayon pinalitan ko na ng ID. So, ginawa ko na national ID. So, primary na siya. So, wala pang 5 minutes mga lalabs na fully verified na po yung account ko. Nag-refresh lang ako ng aking GCash. Then, pag open ko ulit, ito na po. Fully verified na po. So, sa wakas, fully verified na. So, sana po sundan nyo at sana po nakatulong sa inyo dyan. So, hanggang dito na lang. Marami pong salamat. You're welcome.